Patuloy po nating minomonitor ang Tropical Storm Maymay. Category 2 na bagyo na po ito na siya nagbibigay ng signal number 1 hanggang signal number 2 sa ilang bahagi ho ng La Union at Ilocos Sur. Alamin din natin ang mga direktang lugar na apektado ng habagat, pati rin po ang unti-unting paglapit ng Typhoon Dolphin sa ating Philippine Area of Responsibility. Bago natin simulan, pa-share ho ng update natin please para malaman ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. So dito natin simulan ang pinaka-lokasyon po ngayon ng Bagyong Maymay o Tropical Storm Maymay ay hulihong namataan 185 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union. At ito po sa ngayon ay tinuturing pa rin natin ang mahinang klaseng bagyo dahil nasa tropical storm category o category 2 pero maraming ulan ang binibigay nito sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Ito po sa ngayon ay nagtataglay po ng lakas ng hangin na umaabot po sa 65 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot naman sa 80 kilometers per hour at may pagkilos po ito pa northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayon, alamin muna natin mga direktang lugar na nakataas po sa wind signal number 2 hanggang signal number 1. Isa-isahin natin. Simulan natin sa signal number 2. Nakataas po sa ilang bahagi ho ng Ilocos Sur, northern and central portion po ng La Union. Makinig po kayo mabuti. Kasama po ang northwestern portion po ng Pangasinan. Kasama po ang southern portion po ng Abra. Signal number 2 din sa western portion po ng Mountain Province, northwestern portion po ng Benguet, kasama rin ang ilang bahagi ho ng La Union. Pag sinabi ho natin na signal number 2, meron pong 24 hours po ito na warning lead time. So ang ibig sabihin nun, sa loob ng 24 hours, doon mararamdaman po yung epekto nito. May duration po tayo na tinatawag, no? Hindi automatic pag nandyan na yung bagyo, pag itinaas yung warning signal, meron agad ulan, no? Kaya nga po merong warning lead time o sa pagitan ng 24 hours mararamdaman po yung epekto ng signal number 2. At ang signal number 2 naman ho natin, ayan is merong 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. Do hindi gano'ng kalakas yung hangin pero maraming ulan pong ibinibigay. Ito naman, proceed po tayo sa mga lugar na apektado ng signal number 1 naman. Kasama dyan ang Ilocos Norte, dares po ng La Union, dares po ng Pangasinan, Apayao, dares ng Abra, Kalinga, kasama po ang Mountain Province, Ifugao, dares po ng Benguet, kasama ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, northern portion po ng Zambales. Kung mapapansin ho ninyo, halos napakaraming lugar pa rin ang apektado ngayon ng Bagyong Maymay. Dahil nga po, yan ay sinasampayan po ng lakas ng hangin ng habagat o southwest monsoon. Ganito po ang mangyayaring senaryo. May nakikita tayong paghihina ng Bagyong Maymay sa mga susunod po na mga araw. At doon po sa nilabas ng Pag-asa na track and forecast para po dito sa Bagyong Maymay, ito po ay magiging tropical depression ulit sa araw po ng Thursday, bukas ho ng madaling araw ng alas 2, ito ay magiging tropical depression o category 1 at magiging low pressure area naman bukas ho ng hapon. Ang mangyayari ho dito, ang habagat na ang magiging pangunahing weather system natin. Pero tignan natin ngayon, ito pong Typhoon Dolphin. Bukod kasi sa Bagyong Maymay, nandyan din ang Bagyong Dolphin po o Typhoon Dolphin na malapit nang pumasok o dumikit po sa ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang lokasyon po ng Bagyong Dolphin. Ito sa ngayon, sa huling pagkatala po ng Pag-asa, ay meron pong lokasyon na 1,765 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Tignan nyo mabuti kung gaano kalakas yung hangin. Umaabot sa 155 kilometers per hour ang lakas at meron pong bugso na umaabot naman sa 190. From 185 naging 190 kilometers per hour ang lakas po ng hangin ng Typhoon Dolphin. So ipapaliwanag kong mabuti kung ano ang magiging epekto nito sa ating bansa, no? Palalakasin po ng Typhoon Dolphin itong habagat o southwest monsoon na siya naman po nagpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At the same time, hihina naman ang hihina po ito nga pong Bagyong Maymay at hindi yan palalakasin po ng Typhoon Dolphin. Hahatakin ng Typhoon Dolphin
Dolphin, itong mahinang bagyo, parang ang mangyayari, magkakaroon sila ng iisang koneksyon. Sasama ang bagyong Maymay dito po sa Typhoon Dolphin at mag-iisa ho sila. Gayun din, ang habagat mananatili pa rin malakas sa loob po ng ilang mga araw. Alamin natin ngayon ang mga lugar na nakataas po sa heavy rainfall warning hanggang red warning po tayo dito, no? So makinig po kayong mabuti dahil medyo madami ho yung mga lugar na aking babanggitin. Ito po, unahin muna natin. Dahil ito sa bagyong Maymay o Tropical Storm Maymay. Meron po tayo ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon na 200 mm sa dami ng pag-uulan. Red warning po ito, no? Dito po sa La Union at sa Benguet. Diyan kasi may direktang tama talaga itong bagyong Maymay, no? At pagdating naman po ng bukas ng hapon, meron naman tayong 100 to 200 mm na dami ho ng pag-uulan sa Ilocos Sur, Pangasinan, Abra at sa may Zambales. Bukas din ng hapon, hanggang ngayong hapon ay meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan dahil po ito sa bagyong Maymay sa Ilocos Norte, kasama ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, kasama po Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at ang Bulacan. May mga lugar dyan na talagang dineklarang walang pasok ngayong araw at inaasahan na hanggang bukas pa po yan walang pasok dahil nga po sa banta ng habagat at nito nga pong bagyong Maymay. Ito para mas maunawaan ninyo, kahit humina sa pagiging tropical depression ulit, bukas ho, no? Ang bagyong Maymay, marami pa ring ulan yan na ibibigay, no? Yan po ang ating nakikita sa ating forecast weather system. At ito, tuloy-tuloy ho tayo. Bukas din ng hapon hanggang sa Friday ho ng hapon, meron naman tayong 50 to 100 mm ho na dami ng pag-ulan sa Ilocos Sur, kasama ang La Union pa rin, Pangasinan, Benguet. Heavy rainfall warning naman, o ito yung mga pag-ulan naman dahil po sa patuloy na lumalakas na habagat o southwest monsoon. Moderate to heavy rains po tayo na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po ng Miyerkules hanggang bukas ho ng hapon ng Huwebes. Meron naman tayong inaasahan din na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ulit sa Metro Manila, kasama po sa Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas ng hapon ulit hanggang sa Friday ho ng hapon, meron tayong heavy to intense na merong 100 to 200 mm na dami ho ng pag-uulan sa Occidental Mindoro. So kung mapapansin ninyo, yung mga lugar na apektado ho ng bagyong Maymay, yun din yung mga naaapektuhan po ng habagat o southwest monsoon. Sabay kasi ang nangyayari dito, no, pinapalakas ng Typhoon Dolphin etong habagat. Eto naman pong bagyong Maymay, bahagyang hinahatak naman ang direksyon po nito nga pong habagat o southwest monsoon. Ganito para mas maunawaan natin. Ang Tropical Storm Maymay, hinahatak po, no, ang habagat. Pinapalakas naman ng Typhoon Dolphin ang hangin po ng habagat o southwest monsoon. Medyo magkaiba yun, ha? At eto po, meron din tayong 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-ulan, ha? Asan? Bukas ho ng hapon hanggang sa Friday ho ng hapon dito po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains, medyo mahina na ito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, kasama po ang Benguet, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Antique. Sa pagkakataong ito, no, ito pong tinatawag natin na Category 2 o Tropical Storm Maymay, hindi po ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Etong tinutukoy ho natin na typhoon, ito po yung bagyong Dolphin na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Para hindi kayong maguluhan, international name po yung Dolphin. At yung bagyong Dolphin na yan, pag pumasok sa ating par, pagitan pa rin yan ng August 5 hanggang August 10, tatawagin niyang bagyong Neneng, no? Yun po yung magiging pang-14 kung sakali po. Hindi kasi natin inaalis yung mga posibilidad na magkaroon pa rin ng pagpasok ito sa par. Pero mismong bagyong Dolphin, hindi yan maglalandfall o magbibigay ng direktang epekto. Ang magiging epekto niyan, yung pagpapalakas po sa habagat o dito po sa tinatawag natin na southwest monsoon. Para maunawaan natin, nasa kategorya pa rin tayo ngayon ng mahihinang bagyo at eto po para mas maunawaan natin, halos lahat po ng mga typhoon o super typhoon po na pumapasok sa ating par, hindi po yan talaga naglalandfall sa ating landmass. Karaniwan lahat ng mga super typhoon, pa-record po ang nagiging direksyon. Yung mga mahihinang bagyo, proven and tested natin talaga na bubuo sa loob ng par bilang LPA hanggang sa maging tropical depression. At hindi yan talaga lumalakas sa pagiging typhoon at super typhoon category. So mapalad pa rin tayo dahil nga po
ang mga mahihinang bagyo hindi nagdudulot ng mapaminsalang hangin o yung life-threatening po na lakas ng hangin. Ang mahihinang bagyo, more on maraming mga pag-uulan o tuloy-tuloy yung mga pag-uulan po na binibigay niyan sa mga direktang lugar po na naaapektuhan. Kaya nga po sinasabi ko, once na mawala na o malusaw na po ang bagyong Maymay pagdating po ng Thursday hanggang sa Friday at lumayo naman na ito nga pong Typhoon Dolphin, mananatili pa rin po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kalurang bahagi ho ng ating bansa. Palaging itinatanong, gaano ba katagal ang habagat mananatili sa ating bansa kahit po mawala na yung bagyo, yung dalawang bagyo na yan, yung Maymay at yung Dolphin. Ganito po para mas maunawaan natin. Kapag wala pong dumadating na panibagong bagyo pagkatapos ng Maymay at ang Dolphin, unti-unti pong hihina ang epekto ng habagat o southwest monsoon. 3 hanggang 5 araw na walang bagyo o LPA, hihina ang habagat. And then mangyayari po yung tinatawag natin na monsoon break o yung pansamantalang paghina o pagkawala po ng habagat. Kapag nawala naman ang habagat, papasok naman ng weather system natin yung malinsang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko o yung tinatawag din natin na easterlies. Sa forecast na update ho ng Pag-asa and then sa tropical cyclone threat potential, ngayong Agosto 2 hanggang 4 at nakakadalawa na ho tayo. Ito na pong Maymay at meron tayong ine-expect pa na dalawa and hopefully yung dalawa na yun wag pong maging malakas. Ito pong Typhoon Dolphin, may chance na yan po ang maging pangatlong bagyo, natatawagin bagyong Neneng at mas maganda ho yun dahil ito hindi naman talaga maglalandfall, lilihis lang kasi medyo nasa taas na itong Typhoon Dolphin at yung ating area of probability, yung Philippine Area of Responsibility natin, nasa taas yan. Pwedeng pumasok yan ng kaunti and then lumayo din po agad. Hindi man yan magbibigay ng direktang paglandfall sa ating bansa. Ang habagat po ang ating patuloy po na minomonitor at binabantayan. Kaya nga po lagi ko sinasabi, ang mga kababayan natin nalalabas ho ngayong hapon, kailangan po magdala po ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaang bugso po ng mga malalakas ho ng mga pag-ulan. At ito pong Typhoon Dolphin at bagyong Maymay, magbibigay naman po yan ng mauulang panahon, lalo na itong Tropical Storm Maymay, pero hindi naman yan magbibigay ng sobrang mapaminsala. Ang ibig ko sabihin, hindi tayo sobrang mapipinsala diyan sa dalawang bagyo. Nasaan yung dalawang bagyo? Itong bagyong Maymay at yung bagyong Dolphin. Huwag po tayong maguguluhan at sinasabi, nasaan yung dalawang bagyo? Parang hindi naman po namin makita, Kuya Francis. Ito po, kailangan pa rin natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Ito, gumawa na po ako ng short update o mabilisang update ngayong hapon. I-summarize na natin mga kababayan para maunawaan po ninyo. Pasensya na kayo kung mahaba. Ganito po talaga para din na magkaroon ng kaalaman ng mga kababayan natin. Ne-explain ko po ng maayos. Medyo hype lang talaga yung boses natin. Ito po, ang ating pong forecast weather condition, i-summarize po natin sa Ilocos, La Union, Pangasinan at Benguet, bagyong Maymay po ang nakaka-apekto diyan. So asahan natin ng stormy o medyo maulan po na panahon. Sa area ng Cagayan Valley, that is po ng Ilocos Region, that is po ng Cordillera Administrative Region, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Ang weather condition ho dyan, ulitin ko, rains with gusty winds. Yung mga pag-ulan na may kasamang mahinang hangin, hindi naman ganun kalakas dahil pa rin sa Tropical Cyclone Maymay o Tropical Storm Maymay. Sa lalabing bahagi ho ng Central Luzon ay apektado rin ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfall, lalo ho sa hapon at sa gabi dahil po sa bagyong Maymay. Sa area ng Metro Manila, kasama po ang Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with isolated light rains and heavy rainfall dahil po sa habagat o southwest monsoon. Idadagdag ko to sa lalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit. Mag-ingat po sa banta ng local thunderstorms. Ang local thunderstorms, tahimik lang yan at hindi natin masyadong nararamdaman dahil meron tayong bagyong Maymay at merong habagat. Pero kapag yan ay nagpaulan, medyo malakas din sa hapon at sa gabi madalas. Kapag yan ay nagpaulan, may kasamang pagkulog po at pagkidlat. So sa ngayon po mga kababayan ko, yan muna yung short update natin. Babawi tayo sa madaling araw o sa umaga ulit. Ito pong muli si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster, tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon. Paalala ko, lagi po kayong mag-ingat. Saan man tayo magpunta, palagi tayong manalangin para po sa safety ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel ko, sa channel natin. Maraming salamat. Kayo po ang bida. Mag-ingat po tayo.